Hello everyone! I'm your car kuya. Today we're going to talk about how to appraise a vehicle ng mabilisan. Number 1, pinaka-importante sa kotse pag bibili kayo yung paint condition. Kasi yung paint condition tells everything about kung ano yung history ng kotse. Okay, tignan nyo to. Yan. Make sure na yung mga panels pare-pareho yung kulay. Kasi pag nag-iba na yung shading, ibig sabihin na may history na yun in repair or bangga na kailangan mas bigyan nyo ng atensyon at pa-check nyo na. Mas maganda kasi kung yung bibili nyong kotse, original pa yung pintura para mas masarap siya pagandahin at pakintabin. Kasi pag repainted na, nothing beats the original paint. Mas maganda parati yung original paint. Number 2, check nyo mabuti yung gulong. Kasi sa gulong, pag pudpud lahat yung gulong, mahal nun. 10,000, 5,000 per tire. So imagine niyo kung pudpud yung mga gulong, tapos sa inyo matatapat yun pag inspection niyo or pag gagamitin niyo na magpapalit kayo ng gulong. Make sure na lahat ng gulong niya matino pa, katulad dito. Guys, number 3, para din matrace nyo kung nabaha siya or kung talagang hindi maganda yung history ng sasakyan, maganda i-check nyo yung interior ng sasakyan. Make sure na yung upholstery niya malinis, hindi siya soily, original pa, dashboard, walang crack, yung original na stereo niya, umaandar, yun pa siya. So, intact siya. Hindi mo na kailangan i-detailing as much as possible kasi that tells a lot of things dun sa history din ng kotse. Alam nyo ba na kung kahit gaano kadami yung pera ninyo, pero kung yung interior ng kotse niyo pangit, ang hirap gawain nun kasi ang hirap magpa-reupholstery ng upuan, ang hirap magpa-reupholstery ng sidings, ng dashboard. Makina pwedeng gawain, suspension pwedeng gawin, pintura pwedeng gawin, pero yung interior ng sasakyan, napakahirap nun ibalik sa original na condition. Kaya interior, very important. Or siyempre yung makina. Pag may abnormal na mga tunog at saka mga squeaking, alam na this. Okay? So make sure walang tagas, walang abnormal na tunog sa makina at saka i-test drive nyo din. Kailangan nyo siyempre check yung dokumento. Kailangan meron siyang ORCR, deed of sale, valid IDs nung binibilhan ninyo, and make sure kung makikipag-transact kayo, dun kayo sa bahay nung may-ari nung bibilan nyo or check nyo rin yung character nung tao na binibilan ninyo. Siguraduhin ninyo kung sino yung nakapangalan doon sa ORCR, yun yung taong kausap nyo at doon nyo lang ibibigay yung pera. Hindi pwede kung sino-sino. Tandaan ninyo, mas maganda yung sigurado, klaro, warantisado. Lastly, kung talagang hindi nyo alam yung proseso na sinasabi ko kanina at gusto nyo makasigurado, walang bayad. Padala nyo lang yung kotse dito sa amin, dito sa Automobilicon. We'll be glad to tell you and give you an appraisal and the history of the vehicle, etc. etc. Bago nyo bayaran yung sakyan, we are here. It's for free. I'm your car kuya. Sigurado, klaro, warantisado.